insertion. Pero inamin mismo ni bakla, ayan, ito na ang ating mother pa virgin of all. 'Di ba, sa Risa Ontiveros. Inamin niya doon sa kanyang statement na siya ay nag-amend. Bakla yung amendment mo, yun din yun, insertion din yun. Hindi ako makapaniwala na may flood control insertion si Senator Risa Ontiveros hanggang ngayon. 3 billion tapos 750 million sa flood control projects. And the response of Risa Ontiveros is actually full of contradictions. Wala po akong BICAM insertions. Wala sa unprogrammed funds. Period. Safe na safe yung ano niya, no? Sagot, 'di ba? Isa pa, hindi ako pumirma sa BICAM at bumoto rin ng no sa kontrobersyal na 2025 budget. Babala, huwag maniwala sa fake news at maling impormasyon. Lahat ng iminungkahi kong amyenda sa budget ay dumaan sa tamang proseso at inaprubahan ng Senado. It doesn't matter kung pumirma siya o hindi sa budget. So kung ang isang mga programa at ang programa na yon ay galing kay Risa Ontiveros, amendment ni Risa Ontiveros, kung wala yun sa NEP, anong tawag mo doon? Insertion. Amendments and insertions. Ngayon, ang tanong dito, ano yung mga amendments mo, Risa Ontiveros? Yun ang i-explain mo. Kasi inamin mo, meron kang mga amendments na dumaan sa tamang proseso. So what are those, Risa Ontiveros? Can you please tell us, Risa Ontiveros, the amendments that you put in the 2025 budget na dumaan sa proseso? Yun ang hanapin natin. Yun ang ipaliwanag mo, madam. Kasi inamin mo na meron kang insertions dyan via amendments. Ang isda nahuhuli sa sariling bunganga. Ganun yun. Sa mga amendments mo, ano-ano dyan yung DPWH project at alin dyan ang flood control project. Magkaalaman tayo doon. Kasi meron kaming idea kung ano yung mga insertions, pero gusto namin ikaw mag-explain. Diba? Ngayon yung mga fans ni Risa, dahil nga mga tanga ang mga fans ni Risa, lahat sila, ang tawag dito, lahat sila nag-react. Hindi totoo, hindi siya pumirma, ineme, ganyan. Hindi totoo na meron siyang insertions, ganyan. O ngayon, sinabi na ni Risa Ontiveros, meron siyang insertion via amendments. So, ano yung justification niya na, hindi siya pumirma ng BICAM, hindi siya. Regardless, she's still able to get what she wanted, nakapag-amend pa rin siya. Justify mo, be. Bakit ang isang oposisyon ay nakakapag-amend ng NEP? Kasi hindi ka naman totoong oposisyon. Hench guy ka ng Malacanang. Yun yung nakakatawa dito kay Risa. So, ngayon, because Risa is not really very smart, inilagay niya yung sarili niya sa situation na kailangan mo nang i-identify, madam. Yung pag-ayon ni Risa Ontiveros sa Malacanang at sa ibang agenda ng Malacanang, I don't think it's not going to be rewarded. And definitely, she is rewarded in one way or another. And that's most probable na rewarded siya through accommodation ng mga insertions niya. So, huwag mo kaming pinagloloko, Risa Ontiveros. We see through you. Okay? Pag may sinabi si Kato Nying, may blessing yun ni Ma'am Shi. And I think it is because kaya natitira to si Risa Ontiveros. Kasi nga, di ba, yung grupo ni Risa Ontiveros, di ba sila yung Marcos Duterte resign? Di ba? Joey, I disagree na kakamping si Yellows are in a difficult situation because they have to defend BBM. I think they're naturally inclined to support incompetent leaders, so okay lang sila. Jack Hammer, sakit rin magsalita no? Well, anyway, eto na nga. Simulan na nga natin yung mga pa-virgin, yung mga masishikep. Simulan natin kay Ping Lacson. Kasi si Ping Lacson, side comment tungkol sa mental health condition ni Kiko Barsaga. Almost all local officials in Cavite I've talked to say that his mental health is unstable. Ang ang kupal ni Ping Lacson, parang hindi niya nagigets. Tapos ayaw niyang tantanan, I feel for our dear friend, Mayor Jenny Barsaga, nanay ito ni Kiko.
As the mayor of Dasmariñas City, she must have her hands full serving her constituents. Last thing she needs is the evil-mindedness of people who use her son, Kiko's mental state to advance their self-seeking political agenda. Hindi niya maintindihan na binabasag ni Kiko, ikaw. Anong political agenda po? Diyos ko po naman, para namang si Ping Lacson ay walang political agenda. Lahat-lahat naman yan mayroong political agenda. Huwag kang madrama dyan. Kaya tapos meron pa siya mga comment niya. Help, is there a veterinary clinic with an animal psychiatric ward? We have a crazy cat that keeps meowing on the ground floor and an annoying dog that keeps barking on the upper floor. I think you should retire in Bardagulan, Ping Lacson. You cannot do this, Bardagulan. Di mo gets. And the more na nagsasalita ka about this kind of things, the more na nakakawala ka ng gana. Kasi hindi mo kaya to eh. Hindi mo kaya yung Bardagulan na to. Madam, I think it's time na yung mga Duterte senators i-bring up yung liquidation by certification ni Ping Lacson unless na lang nakikinabang din sila heist. Nakikinabang sila dyan. Nakikinabang sila lahat eh. Nakikinabang sila lahat dyan eh. Tingin ko walang magkukol niyan eh. Ayun. Sabi ni Ruel, ingat ka Ping sa pagbanat kay Kong Miao Barsaga. Hindi mo kakayanin ang lakas ng Gen Z. Iiyak ka sa resback nila. Gen Z yung isa sa pinaka nakakairitang bumanat eh, sa totoo lang. Hindi kakayanin ni Ping. Mga heart attack si Ping sa pagkapikon sa Gen Z. Hindi niya gets eh. Very boomer moves. Totoo. Damay pa nanay ni Kiko. Correct. Miss Joey, nagangangawa na naman sa Dilima. Galing pa talaga sa HOR na zero ang budget ng OVP. Pera niyo yan, HOR. Pera niyo. Ay, Diyos ko. Kaya I do not have any respect to any yellow politician. How can you zero out a budget of an office? Ang Vice President natin ay may opisina, Office of the Vice President. Why are you going to deprive that office a budget? I mean, naiintindihan ko galit ka kay Inday Sara, Leila, pero bakla tama ba naman yun na magsasuggest ka na zero just because galit na galit ka? Tanga talaga to si Delime. Kadiri talaga eh. I understand na parang, sige, bago nating bigyan ng budget yan, mag-prove siya, ipit-ipitin ninyo, tanong-tanongin ninyo yung mga gastusin niya. Wala problema dun. Pero talaga i-zero out mo, ba't mo i-zero out? Diba? And I find it amusing na yung mga yellow pink, they do not see anything wrong with that. Yung galit ninyo, it must not go beyond unreasonable calls. Baka na baliw, zero budget ang OVP, bakit? Tanga kayo? Diba, gusto niyo batuhan ng putik? Diba? Karamihan ng nasa majority, pa-virgin. So pag nagbatuhan ng putik dito, ang pinaka-intolerant, yung talagang tatamaan ng bonggang-bongga sa batuhan ng putik, yung mga pa-virgin. Ayan, tingnan nyo si Risa. Di ba unang diskarte niya, I did not sign the BICAM, I did not sign the Kemi. Si Risa Ontiveros lang. Ay, hindi po mima. Di ba? Ganun yung etsusan nila eh. Ganun yung etsusan ni pa-virgin ng taon eh, di ba? Si Risa Ontiveros lang ang walang insertion. Pero inamin mismo ni Bakla, ayan, ito na ang ating mother pa-virgin of all. Diba, si Risa Ontiveros. Inamin niya doon sa kanyang statement na siya ay nag-amend. Bakla yung amendment mo, yun din yun, insertion din yun. Bakit sinasabi ni Ping Lacson nung una, ikaw lang ang walang insertion? Diba? Ayun, pakinggan natin yung pakinggan natin yung clip ng report ni Katunying at saka nung kasama niya. I-ano ko na lang, sa cellphone ko na lang ipaparinig kasi baka i-copyright ako ng si Katunying mahilig mag-copyright strike yan eh. Kaya lang, sounds lang. Hindi ako makapaniwala eh. Hindi ako makapaniwala na may flood control insertion si Senator Risa Ontiveros hanggang ngayon. Hindi ako makapaniwala. Kasi kahit na sinabi ko na sa iyo, kumbachero. Kahit ako pa nagsabi. Parang mas gusto kong masakit naman yan, kumbachero. Sige, naniniwala na. Ayoko nasasaktan ka. Hindi kaya po hindi ako makapaniwala sapagkat si Senator Risa Ontiveros ay bumoto ng against dun sa BICAM report. Di ba, may ratification ng Senado?
Yung pagkatapos ng BICAM report, ibabalik sa Senado at pagbobotohan, iraratify. Dalawa silang hindi bumoto eh. Si Senator Risa, saka si Senator Coco Pimentel, pareho silang opposition. Nasa minority. Kaya hindi ako makapaniwala na meron siyang insertion. Baka ang... na flood control Na flood control. Baka iniisip niya, hindi, ano lang to, yun ang ceremonial function lang ng opposition. Ganon? Baka parang ganon. Ministerial sa parte ministerial. nila. Kaya lang, yun nga eh. Hindi kaya may ibang nag-parking din kay Senator Risa? Wala naman siyang garahe. Ikaw nga magpaliwanag, Senator Risa. So ngayon si Risa Ontiveros, nag-react siya kasi parang sabi nung dun sa show ni Katunying, meron siyang insertion 3 billion tapos 750 million sa flood control projects. Okay? And the response of Risa Ontiveros is actually full of contradictions. Wala po akong BICAM insertions. Wala sa unprogrammed funds. Period. Okay? Safe na safe yung niya, no? Sagot, 'di ba? Isa pa, hindi ako pumirma sa BICAM at bumoto rin ng no sa kontrobersyal na 2025 budget. Babala, huwag maniwala sa fake news at maling impormasyon. Lahat ng iminungkahi kong amyenda sa budget ay dumaan sa tamang proseso at inaprubahan ng Senado. You know why I don't trust Risa Ontiveros? Si Risa Ontiveros at si Coco Pimentel are supposedly the opposition in the 19th Congress. Diba? Supposedly, opposition sila sa 19th Congress. Did they act as an opposition in the 19th Congress? No. Parang sila yung majority nung 19th Congress diba, si Risa Ontiveros, kung gusto niya ng 100 hearing para kay Alice Go, nakukuha niya. Kung gusto niyang gamitin ang mga executive resources para ipahuli si Alice Go, ipa-research ang nanay. Biruhin niyo, nahanap ni Risa Ontiveros ang nanay ni Alice Go. Si Alice Go, hindi niya nahanap nanay niya, pero si Risa nahanap niya. Diba? Was Risa Ontiveros acting as an opposition? No. She and Coco Pimentel were acting like henchmen and man and woman ng Malacanang. Sa totoo lang, real talk lang tayo dito. Sobrang lakas kaya ni Risa Ontiveros nung 19th Congress. At bakit ko binibring up yan? And even nung 19th Congress, sa mga vlogs ko, sinasabi ko na yan, tangin ang tibay ni Risa. Ang lakas ni Risa. Ang lakas ni Risa sa administration. Daig pa niya yung majority na mga senador. Risa Ontiveros is just an opposition on paper. Okay? Opposition ka lang sa papel. Bilang opposition sa papel, hindi naman ako pumirma sa budget, ganyan. Part yun ng play ninyo na para kunwari, totoo. Kasi nga opposition ang official mo na press release sa Sambayan ng Pilipino ay opposition ka kunwari. So ibig sabihin, pagdating dun sa mga ganyang bagay, you are expected na hindi pipirma kasi nga opposition ka. But it doesn't mean you're not gonna get what you want. It doesn't mean you're not gonna get what you want. Ang amendments at ang amendments ni Senator Risa Ontiveros, it doesn't matter kung pumirma siya o hindi sa budget. So kung ang isang mga programa at ang programa na yon ay galing kay Risa Ontiveros, amendment ni Risa Ontiveros, kung wala yun sa NEP, anong tawag mo dun? Insertion. Amendments and insertions. Ngayon, ang tanong dito, ano yung mga amendments mo, Risa Ontiveros? Yun ang i-explain mo. Kasi inamin mo, meron kang mga amendments na dumaan sa tamang proseso. So what are those, Risa Ontiveros? Can you please tell us, Risa Ontiveros, the amendments that you put in the 2025 budget na dumaan sa proseso? Yun ang hanapin natin. Yun ang ipaliwanag mo, madam. Kasi inamin mo na meron kang insertions dyan via amendments. Ang isda nahuhuli sa sariling bunganga. Ganun yun. Ganun yun. So yan, madam. Since inamin mo na meron kang mga amendments, let's go there. Okay? Let's go there.
Sa mga amendments mo, okay? Sa mga amendments mo, ano-ano dyan yung DPWH project at alin dyan ang flood control project? Magkaalaman tayo doon. Magkaalaman tayo doon. Kasi meron kaming idea kung ano yung mga insertions, diba? Pero gusto namin ikaw mag-explain. Diba? Pero kami idea kung ano mga insertions mo, kung ano yung mga amendments mo dyan. Pero gusto namin, ikaw mag-explain. So ngayon, meron kang mga amendments. Ano yung mga amendments? Kaya nga diba sabi ko sa inyo, ang nakakatawa dito kay Risa Ontiveros, I did something a couple of days ago na sinabi ko na parang yung sabi ko di ba may mga amendments na ko labanan dito Risa paano na ikaw ganyan paano mo i-justify yung mga insertions mo ganyan ngayon yung mga fans ni Risa dahil nga mga tanga ang mga fans ni Risa lahat sila ang tawag dito lahat sila nag-react hindi totoo, hindi siya pumirma ineme, ganyan hindi totoo na meron siyang insertions ganyan o ngayon sinabi na ni Risa Ontiveros meron siyang insertion via amendments, 'di ba? Meron siyang insertions via amendments. So ano yung justification niya na hindi siya pumirma ng BICAM, di siya regardless she's still able to get what she wanted, nakapag-amend pa rin siya. Wala pa tayo dun Kung meron kayong mga insertions via amendments dun sa project, ang next step dito is you justify it. Okay, so ngayon, kagaya nito ni Risa, meron siyang insertion, meron siyang amendments. 'Di ba? Meron siyang mga insertions dyan, meron siyang mga amendments dyan. Justify mo, be. Ano yung mga in-amend mo? Bakit ka nag-amend? Bakit ang isang oposisyon ay nakakapag-amend ng NEP? 'Di ba? Bakit ang oposisyon ay nakakapag-amend ng NEP? Kasi hindi ka naman totoong oposisyon. Hench guy ka ng Malacanang. 'Di ba? Yun yung nakakatawa dito kay Risa. So, ngayon, because Risa is not really very smart, inilagay niya yung sarili niya sa situation na kailangan mo nang i-identify, madam. Ano yung mga amendments mo? Ano yung mga pinasok mo dyan? 'Di ba? And actually, that really made my suspicion na ito talaga it made my suspicion more more reasonable na hindi naman kasi talaga opposition to si Risa Ontiveros, si kakampi naman talaga ng Malacanang to Diba? Yung mga posisyon niya nung 19th Congress, lagi siyang umaayon kay BBM. Umaayon siya dun sa Pogo-Pogo issue. Pati yung mga ang tawag dito, war on drugs kineme, umaayon din to si Risa Ontiveros. Kasi it is a proof na on paper lang naman talaga yan na anti-Marcos ka. And so I am not going to I am actually not surprised na merong ganong statement si Katunying na meron siyang mga insertions ganyan because yung pag-ayon ni Risa Ontiveros sa Malacanang at sa ibang agenda ng Malacanang, I don't think it's not going to be rewarded. And definitely, she is rewarded in one way or another. And that's most probable na rewarded siya through accommodation ng mga insertions niya. So, huwag mo kaming pinagloloko, Risa Ontiveros. We see through you. Okay? Yung mga pa-virgin mo na mga pa-virgin mo na hirit, kita na namin yan, di mo kayong baloloko. Bex! Pag may sinabi si Katunying, may blessing yun ni Ma'am Shi. And I think it is because kaya natitira to si Risa Ontiveros. Kasi nga, di ba, yung grupo ni Risa Ontiveros, di ba sila yung Marcos Duterte resign? Yung Marcos Duterte resign? Di ba?